Kyrie Irving sa Wolves, kung totoo ang usapan na ito, at Steve Kerr nakiusap sa Warriors, gustong papirmahin ang nakikita niyang perpektong backup ni Curry. Nasa isang kakaibang sitwasyon ang Dallas Mavericks. Kagagaling lang nila sa isa sa pinakamahusay nilang laro ngayong taon, isang panalo laban sa Houston Rockets. Pero 9-16 pa rin ang kanilang record, nakalubog malapit sa pinakailalim ng West at hindi mukhang tunay na banta. Hindi pa nga naglalaro si Kyrie Irving ngayon, napunit niya ang kanyang ACL noong Marso at inaasahang babalik ngayong season. Pero lumulutang na naman ang pangalan niya sa mga usapang trade. Kapag ang mamahaling veteranong core mo ay nasa ilalim ng .400 winning percentage, lahat ay nagiging pwedeng ilako sa chismis ng trade. Iyan ang dahilan kung bakit biglang lumilitaw ang Minnesota Timberwolves kasabay ng pangalan ni Kyrie. Nagsimula ang Wolves sa 15-8 at mukhang lehitimong top-tier team sa West sa pangunguna ni na Anthony Edwards, Rudy Gobert at Julius Randle, pero may pakiramdam pa rin na isang elite shot creator na lang ang kulang para maging talagang nakakatakot. Iniulat na ni Brandon Scoop B. Robinson na maraming tao sa liga ang nakikitang si Irving ang nawawalang piraso sa Minnesota at may mutual respect siya at si Edwards, kung saan isa sa mga boses mula sa Wolves ang nagsabing, kung dumating si Kyrie ang astig nun. Opisyal, hindi siya itinitinda ng Mavericks. Pero habang patuloy na natatalo ang Mavs, habang nagbabayad ng halos max contract sa isang 33 years old guard na galing sa ACL tier, at ang Wolves ay mukhang isang hakbang na lang mula sa pagiging tunay na contender, mananatiling umiinit ang ideya ng paglipat ni Kyrie sa Wolves. Komplikado ang mga kontrata, napakalaki ng risk, at maraming tanong sa fit, pero halata ang potensyal, kaya madaling makita kung paano naging pero paano kung tunay na mangyari ang usapan. Kung seryosong magtatangka ang Wolves na i-trade para kay Uncle Drew, magiging parang maze ang paggawa ng lehitimo at realistiko na pakete. Wala silang sangkaterbang future first round picks na pwedeng ipamigay at hindi nila gagalawin ang core na sina Anthony Edwards, Jaden McDaniels at Julius Randle. Ibig sabihin, kailangang buuin ang anumang deal sa paligid ng mahuhusay na veterano, kaunting kabataan at kung anumang draft capital na maaari pa nilang igalaw. Para sa Timberwolves, ito ang galaw na nagsasabing tapos na sila sa pagiging konserbatibo. Nanatili ang core ni na Edwards, McDaniels, Randle at Gobert, pero halos inuubos nila ang lahat sa paligid nito para habulin ang isa pang tunay na superstar. Galing si Irving sa 2024-2025 season sa Dallas kung saan nag-average siya ng 24.7 points, 4.6 assists at 4.7 rebounds habang may 47% shooting, 40% sa tres, at higit 91% mula sa free throw line. Patunay na all-star level offensive engine pa rin siya. Ang paglalagay ng ganoong klaseng shot-making sa tabi ni Edwards ay nagbibigay sa Wolves ng dalawang killer na kayang magsara ng laro, mag-run ng pick and roll kasama sina Gobert at Randle at parusahan ang anumang depensang magfo-focus lamang sa isa sa kanila. Mabigat ang kapalit para sa Wolves. Isa si Naz Reid sa pinakamahusay na backup bigs sa liga at perpektong insurance kapag nakaupo si Gobert o may foul trouble si Randle na may 13.8 points at 5.9 rebounds sa 25 minutes. Si Mike Conley ang adult in the room, ang nag-aayos ng opensa at nagpapanatili ng kalmado sa malalaking sandali bukod sa pagiging $10 million na expiring contract. Idagdag mo pa ang isang batang forward tulad ni Beringer, isang high variance scorer tulad ni Bones Highland at isang 2026 pick swap at nagiging all-in roll of the dice ang galaw na ito. Kung mananatiling healthy at committed si Kyrie, aangat ang kisame ng Wolves tungo sa kaya naming manalo sa West. Pero kung bumigay ulit siya o may off-court drama, isinugal nila ang depth, leadership at future flexibility nang wala silang napala. Sa panig ng Mavericks, ang pang-akit ay ang pag-convert ng isang malaking volatile na kontrata tungo sa apat na lehitimong rotation pieces at kaunting future upside. Bibigyan sila ni Reid ng batang stretch big na bagay sa mga stars nila. Mag-o-offer si Conley ng matatag na veteranong point guard na tunay na magpapatakbo ng opensa. Hindi ito star for star na balik, pero ito ang uri ng depth-driven package na kayang gawing mas mahaba, mas balanse, at hindi masyadong Kyrie-dependent ang Mavs sa isang iglap. Halos tiyak na hindi. Ito ang uri ng trade na mukhang spicy sa papel pero bumabagsak kapag isinama ang tunay na insentibo at ang CBA. Ang Timberwolves ay sa wakas kumikilos bilang tunay na contender kasama ang core ni na Edwards, McDaniels, Randle at Gobert
ang pagsabog sa kanilang depth at locker room stability para sa isang 33 years old na Kyrie na may mahabang injury history at paulit-ulit na off-court volatility ay eksaktong klase ng galaw na binabawi ng front offices kapag bumaba na ang adrenaline. Bukod pa rito, hindi naliligo sa picks ang Wolves. Anumang Kyrie deal na hindi gagalaw sa pangunahing apat ay kailangang punuin ng swaps at kaunti pang draft capital na lalo pang nagdidikit sa kanilang window. Para sa Mavericks, gagalaw ka lang mula sa isang pangalan tulad ni Irving kung alam mong hindi ka mananalo kasama siya o makakakuha ka ng halatang upgrade o tambak ng picks. Ang offer na ito ay mas depth and stability package kaysa franchise reset. May basketball logic ito sa vacuum pero sa totoong buhay, tiyak na susubukan muna ng Dallas ang isang dosenang mas maliliit na galaw kaysa ipalit si Kyrie para lamang sa mga role players at isang swap. Kaya tulad ng Ja Morant to Wolves scenario na tinalakay natin, mas mukhang thought experiment ito kaysa totoong roadmap ng front office. Masayang isipin, perfect para sa hypotheticals, pero sa totoong 2025-2026 NBA, ito ang uri ng blockbuster na nabubuhay lang sa trade machine at hindi man lang lumalapit sa transaction log. Sa kabilang balita, isa sa pinakamalalakas na sandata ng Golden State Warriors nitong mga nakaraang taon ay ang kanilang kakayahang makahanap ng mga bihasang player kahit hindi kilala. Bagamat madalas tanggihan ni Steve Kerr ang front office ng Warriors kapag sinusubukan nilang pirmahan ang mga players na ayaw niyang mapasama sa kanyang team, nakakapirma pa rin sila ng ilang underrated star, lalo na mula sa minor leagues. Sa bawat pumapalpak na signing ng Warriors tulad ni Dennis Schroeder, nakakakuha naman sila ng hindi na draft na star tulad ni LJ Cryer. Pero isa sa mga nakuha nila noong nakaraang season ang nagkaroon ng tiwala ni Steve Kerr at nais ngayon ng head coach na siguraduhing hindi nila ito mawawala anumang oras. Nagsalita si Steve Kerr sa mga reporter matapos ang pagkatalo ng Golden State Warriors sa Philadelphia Sixers at tinalakay ang presensya ni Pat Spencer. Inamin ni Kerr na si Pat Spencer ang perpektong backup para kay Stephen Curry habang nagpapagaling ito sa injury at nais niyang mabigyan ito ng full-time na kontrata ng Warriors. Pinakamasamang senaryo para sa Warriors, nagtamo ng right quad contusion si Stephen Curry. 24 minutes siyang naglaro ngayong araw. Kapag wala si Steph, sigurado kailangan siyang nasa court. Maganda kung makakahanap kami ng paraan para mailagay siya sa roster para siyang perpektong backup. Kaya kanyang ipanalo sa mga laro tulad ng halos ginawa niya ngayong araw. Medyo komplikado lang. Nakahanap ng mahusay na player ang Golden State Warriors kay Pat Spencer noong nakaraang taon. Ipinakita ng kanyang 16-point performance laban sa Sixers noong nakaraang araw kung gaano siya kapakinabangan. May elite mentality siya bilang isang two-way player na nagbibigay daan para makagawa siya ng marami sa magkabilang dulo ng court. Kung magpapatuloy siya sa pagpapakita ng ganitong klaseng performance habang wala si Stephen Curry, talagang mababawasan ang bigat ng pagkawala ng pinakamahusay na player ng Warriors. Huwag kayong magulat kung mabigyan si Pat Spencer ng full-time na kontrata ng Warriors bago matapos ang NBA season.